Morning guys. So ayun nga, marami na nagre-request sa akin na share ko daw yung story ko kung paano ko naging single mom, and as of now I am finally married last June 26 to my husband Mark, na talaga namang I've waited for 8 long years. And si Lord lang talaga ang nag-allow. So yung hindi ko pa hahabain kasi 10 minutes lang tong sa TikTok. Ayan. So yung tatay ng anak ko, si Yuan, nakilala ko rin yan sa church. So yun po yung mga pagkakataon na naligwak ako. Kasi yun ako yung before proclaiming Christian lang din ako. So, nag-active ako sa church, nag-serve ako sa ministry. I was in music team. So, kumakanta ako ng worship, praise and worship sa church. Nag-lead ako ng discipleship group. Nakilala ko lang sa singles ministry. And then yun nga, medyo immature pa kasi ako that time, 23 lang ako. Tapos yung lalaki, ahead sa akin ng 4 years. So, yun, sa madaling sabi, para bang mabilis ding naging kami, wala pang malalim na foundation. So, nung naging kami na, doon ko nakilala yung ugali. Yung napatunayan ko, hindi pala talaga lahat ng uma-attend sa church, natatransform or talagang masasabi mong totoong na kay Lord. May mga church-goer lang, pero hindi talaga natatransform yung heart. So, naging sobrang toxic yung relationship namin. Tapos yun nga, nahatak pa ako sa sexual immorality. May nangyayari sa amin, premarital sex, kahit na alam kong mali. Kasi, alam mo naman, pag mahal mo talaga, pag mahal mo talaga yung tao, gagawin mo lahat, 'di ba? Magtitiis ka, So, naging tanga din ako noon, naging blinded ako. Nabuntis ako 2016. So, yun darkest moment of my life. Tapos, hindi naghiwalay kami because of differences. Lagi kami nag-aaway, sobrang stressful. Muntik na rin akong makunan noon. At ayun, naghiwalay kami. So, hanggang sa mga 4 months pa lang ako noon, kasi talagang lumabas yung ugali ng lalaki. Hindi talaga siya Christian. And pati yung family niya, hindi rin. Although mabait yung parents niya, siya talaga iba ugali. Minumura ko, binabastos ako, pati magulang ko. So, hindi ko na kinaya. So, kahit masakit sa akin, nag-decide talaga ako. Ako yung nag-decide na maghiwalay, naging single mom nga ako. So, alam ko mahirap. Iyak ako na iyak noon, pati parents ko. Una nagalit sila sa akin, pero nung naawa na rin sa akin, syempre, sabi, pagtulungan natin yan, yung anak mo, hindi ka namin pababayaan. Napakabait ng parents ko. Kasi Christian na rin sila noon, pinatawa din nila ako. So yun, talagang hanggang sa mga panganak ako, hindi na talaga nagparamdam, walang suporta ng tatay ng anak ko hanggang ngayon. So, talagang isipin niyo, wala akong trabaho noon, pagkapanganak ko, hindi na ako nakabalik sa trabaho. Diba? Talaga ang bumuhay lang sa akin yung father ko. No? Hanggang sa pati nung nanganak ako, wala talaga at all. Hindi na namin hinabol yung noon kasi parang sabi, ang advice din ng pastor namin, nagpa-counseling ako, bitawan mo na, pinapakat na ni God sa'yo. So talaga nung nag-decide, nagrepent ako, nagpakumbaba ako sa Lord, iyak ako na iyak, humingi ako ng sorry kasi sabi ko, Lord, patawarin mo ako, laki ng kasalanan ko sa'yo, ganto. Ayun, nakabangon naman ako, kahit mahirap maging single parent, guys, sobra. Mag-isa ka kasi ang design ni Lord sa family is father, mother, and children. So ako, at the single, nanay at tatay at the same time, mahirap. Kasi puyatan sa bata. Tapos gasto sa'yo lahat, diba? Walang support ay part. Parang dalawa kayong gumawa na iniwan ka sa ere. So guys, isipin nyo, nagkaroon ako ng depression, sobrang postpartum noon, mutik na ako mag-suicide. Then, talaga alam nyo na yung mga dinadanas ng mga nanganak, diba? Tapos depression. Tapos, yung nalaman ko lang, yung tatay na anak ko, ex ko, nagkaroon agad ng girlfriend, diba? Parang kakahiwalay lang namin. Tapos, di ko matanggap yun. Nagpatong-patong yung mga heartbreaks ko. Kaya muntik na ako magpakamatay noon. Talagang nalugmok ako. Pero, praise God, hindi niya ako pinabayaan. So, to cut the long story short, maraming ginawa si Lord para tulungan ako noon. Nagkaroon ako ng online business.
Tapos may mga taong tumutulong sa akin noon kasi alam single mom ako, nagpapadala ng pera, ng pangpili mo ng diaper, ng ano sa anak mo. Kasi good thing na lang breastfeeding ako sa kayuan noon. So hindi ako bumibili ng formula kasi napakamahal. Tapos CS pa ako noon ang tagal magpagaling. Tapos magkano rin na CS. Buti na lang may PhilHealth ako noon. Hindi ako nakatrabaho. Yun ang sacrifice noon kasi wala mag-aalaga sa anak ko kasi breastfeed ako. Hindi naman kaya ng parents ko kasi may alaga rin kami special child. Yung brother ko, diba, si Aldrin. Guys, marami rin akong, tapos ng time na yon, ang dami kong, ano naman ako kay Lord, umaatin-atin ulit ako ng church, bumabalik ako, nag-join ulit ako ng D group, may single moms D group, pero may mga times na, nagtatanong pa rin ako kay Lord, ano bang plano mo sa akin? Marami akong moments na pag mag-isa lang ako, umiyak ako sa gabi. Ano bang plano mo sa akin, Lord? Although, I totally trust you, and nag-humble naman ako na ang laki ng pagkakamali ko sa Kanya, na nagawa kong kasalanan. Alam ko kasi, guys, lahat ng ginagawa natin may consequences. So, alam ko na tinatawad ako ni Lord, walang magbabago sa pagmamahal niya, pero yung consequences nung ginawa ko, andun pa rin. So, nag-suffer po ako dahil sa ginawa kong disobedience, pagsuway kay Lord, na nakipag-sex ako ng di kasal, naging matigas ulo ko. Ang dami kong disobedience, lalo sa parents ko. Kasi ayaw na nila sa tatay na anak ko noon, na nagkikita kami patago, ganyan, nagsisinungaling ako, sinasabi ko wala na kami, pero kami pa. Ang dami. So lahat yon inani ko sa pamamagitan ng mga suffering na yon, sa pera, nag-suffer din ako physically. So anak ko nagkakasakit din na hospital, yung anak ko newborn pala. Pero nairaos naman, sinubok lang din ng Lord yung faith, pero para so, yung testing grabe. So, doon ko talaga, minsan kailangan talagang maranasan mo yung discipline para ka matuto. Kasi kung hindi ka papaluin, hindi ka matututo or hindi ka madadala. So, dahil doon, napatatag naman ako. Hindi naman ako lumayo kay Lord. Bagkus lalo pa akong lumapit sa Kanya. And ginamit ko yung season na yon, ng wilderness season ko, para matransform yung heart ko. Mas lumapit ako kay Lord. Mas maging malalim ako ulit sa Kanya. Talagang kinumit ko sa Kanya, Lord, sa'yo muna ako, single muna ako, hindi ako maghahanap. Pero guys, alam niyo ba, sa mga times na yon, tinetempt din ako ng kaaway, kasi may mga lalaking nagpaparamdam sa akin. Siyempre, alam niyo na, longing din ako sa partner. Siyempre, medyo alam ng enemy na ito yung weakness ko, guys. Lalaki ang weakness ko. So, marami rin beses ako na-tempt, pero hindi naman ako totally na bumagsak. Meron lang mga naligaw sa akin na, pero ni-reveal sa akin ni Lord, hindi pa rin sila yung tamang tao, mali yung motibo nila. Muntik-muntik, pero praise God, hindi naman hinayaan. Talagang kinumit ko yung sarili ko na this time I will really devote myself na mag-obey kay Lord, no matter what. Hindi ko isusugal yung ano ko ngayon, yung relationship ko sa Kanya ngayon. Umabot nanganak ako 2017. So, 8 years. Kasi 2025 na. Ang dami nangyari. Pero before ko na-meet si Mark, talagang magkakilala na kami 2021. Nung time na yon, parehas kaming hindi para sa isa't isa. Kumbaga, right person, wrong timing. Nasa Zamboanga siyang noon at nasa Cebu ako. Ay, nasa Bulacan ako. Tapos noon, time na yun, parang hindi pa rin kami parehong malalim. Kasi ako, healing ako that time eh. Medyo hindi pa ako nakaka-recover sa nangyari sa akin, guys. Ang tagal ko bago nag-heal fully. Ang tagal ko bago totally nakapag-forgive sa sarili ko, sa tatay na anak ko, sa mga taong nakasakit sa akin. So, pareho kaming, hindi pa tamang time kasi dapat nung pareho kayong buo. Nakat yung communication, tapos si Mark may ibang nakilala, nagkaroon ng ibang girlfriend, ganyan. Pero CCF na kami both noon. So, umabot ng basta ako nag-commit ako, nag-focus ako sa pag-disciple. Meron din akong single moms day group. Active ako ulit sa church. Although yung ministry, hindi pa ako nakakabalik nito lang ulit. Nag-focus ako mayroon naman ako napasukan na online job, freelance VA ako. Napunta kami ng Cebu. Yun, praise God. Yun yung isa sa highlight ng buhay ko. Nung papa ko na pinadala sa Cebu para mag-work, sinama kami lahat as family. So, 1 year din kami sa Cebu. 2023 hanggang November 2024. Umuwi kami ng Cebu. So, December yun, nagparamdam ulit sa akin si Mark. Siyempre, nung time na yun, medyo hesitant ako eh. Kasi medyo naging ako sa mga lalaki, naging aloof ako. Dahil nga single mom ako, puro failure, puro heartbreaks, puro disappointments. Meron time na yon, parang sinasabi sa akin ni Lord na entertainin mo si Mark kasi he has a good intention this time. Tapos nag-apologize naman din siya
before nung nawala siya kasi he admitted na time na hindi daw siya ready, and parang nung time na yon ay parang hindi pa ano yung heart niya na i-accept talaga ako wholeheartedly. Then i-reveal daw ng Lord sa kanya. Santo! Ling! Kasi talagang gusto naman niya ako. Kaya lang, kaya mo ba tanggapin this time yung situation ni Lady na single mom siya? Syempre, complete package yan. Hindi lang yung si Lady ang tatanggapin mo, kundi si Yuan. And alam naman din yung situation namin that I have a special child brother. Actually guys, nawawalan din ako ng pag-asa before sa situation ko. Kasi, bukod sa single mom ako, syempre, ibang, kung may tatanggap man sa akin siguro, may asawa din, hiwalay sa asawa, ganun. O, mahirap makatapat ng binata na Christian. Syempre, they will pray for God's best, which is dalaga, walang sabit. So, talaga ng time na yun, nakakaramdam din ako ng disheartened or nadi-discourage ako. Pero I still keep on trusting God. Pero Lord, kung single blessedness yung will mo sa akin, okay lang. Andyan ka naman, kontento ako sa'yo. Talagang nagpakababad talaga ako. Kinumit ko yung sarili ko, si Jesus lang, sapat na. Yun nga, nagulat na lang ako na sinabi nga niya, nireveal ng Lord sa kanya, na ako daw yung i-pursue at ako daw yung ibibigay sa kanya. Talagang pinapangusap pala ni God yun. And tinanong ko siya talaga bang, parang i-scrutinize ko siya. Sabi ko, talaga bang tanggap mo lahat? So gusto ko ring malaman, ganyan. Ano naman, talagang nag-effort din si Mark. Napatunayan ko yun sa unang parang hesitant akong i-open yung sarili ko sa kanya kasi nga, natatakot ako, baka masaktan ako ulit. And in a short period of time, so from January nagkakausap kami, March nagpunta na siya dito sa Malolos. From Alabang, sipin nyo, layo. Nag-effort na siya, nakipag-meet sa parents ko. And noong time na yun, nakakausap kami, nasa span of time na 3 months, nakikilala ko naman na si Mark, nakita ko ay nag-okay na nga siya, nag-grow na nga siya din yung spiritual niya. Then talagang ramdam ko naman din na talagang tanggap nga niya. Pati yung parents niya, sinabi niya yung kalagayan namin na mama, papa, meron akong gustong babae, taga CCF, pero single mom siya, kasi may kapatid siyang ano. Noong una daw, yung parents niya nag-hesitate. Sabi, ay, kaya mo ba? Kasi bukod sa may anak, syempre, akuin mo yan, ganyan, may kapatid pa palang may kapansanan. Halimbawa, pag nawala yung parents niya, cargo nyo yan. Eh ngayon, okay lang naman sa amin, hindi naman kami nagja-judge kasi, 'di ba, kahit may anak ako, alam naman Christian ako. Eh kung si Lord nga, 'di ba, tinatanggap tayo unconditionally. Wala silang right mag-judge. Mabait din, malalim na Christian din yung parents niya, lalo yung mama ni Mark. So napaka-bless ko, Christian naman yung family niya. So lahat naman mapapansin niyo guys, pag will talaga ni Lord, pag blessing ni Lord, walang conflict. Lahat will fall into place. Tapos may peace ako. Kaya nung nalaman ko nung pumunta siya dito, at peace ako eh. Tapos lalo nung kinausap niya yung parents ko, naging maayos lahat. Ayun, tapos nagulat ako nung kausap niya, nag-usap sila masinsinan ng papa ko. Nagpaalam na nga siya na gusto ko po sanang decided na po kung pakasalan yung anak niyo. Isipin niyo, unang araw na nagpunta siya dito, nag-propose agad siya sa akin at sa parents ko na gusto niya akong pakasalan. So, guys, wala talaga sa tagal. Medyo mabilis lang, si Lord, mabilis lang yung ano niya. Siguro alam ni Lord, bakit ko papatatagalin? Kasi, para eto naman naging maayos yung pag-uusap. Pati yung parents niya, tinawagan niya, nakilala na rin ako. Lahat, ang ayos ng pagtanggap nila sa akin, tapos nagkausap din yung parents ko at parents niya, tapos tinawagan ako ng mga kapatid niya, nakakatuwa. Alam niyo yun, tanggap ka ng buong pamilya. No, kahit na-overwhelm ako, grabe yung grace ng Lord. Kasi, alam mong magiging, syempre diba yung iba, parang, kung nag-asawa kayo, tapos alam mong hindi ka gusto ng family, ang bigat nun. So, pinag-pray ko rin dati before na sana kung bibigyan ako ng Lord. Lord, if it's too much to ask, pero wala namang imposible kay Lord. He can give more than what we ask or think, diba? Or imagine. Binigay niya more than what we ask, diba? Sabi ko, sana ka ako, Lord, if ever, maganda rin sana kung Christian yung parents, pati yung buong family. Kasi sa kalagayan ko, medyo alam ko, baka matahin ako eh. May anak to, ganyan. So yun, madaling sabi, March, nag-propose na, syempre, sino ba ako para tanggihan? Binibigyan na ako ni Lord ng tamang tao. So,
nag-ayos na kami. So, agad-agad. Ang bilis nun. So, pinaalam ko na rin sa discipleship group namin. Papakasal kami. Gulat na gulat nga eh. Kasi walang kaalam-alam sa akin. Kasi private lang ako. Hindi ako nagkukwento. Kasi nadala ako nun eh. Pag nagkukwento ako, baka maudlot. So, nag-ayos na agad kami. Ang daming preparation. Alam niyo, kumuha ng Senomar. Kumuha ng marriage license. Ganyan-ganyan. Nag-attend ng mga seminar. Tapos, asikaso na kami sa wedding. Isipin nyo, March kami nag-ayos. June kami, nag-set kami ng date ng wedding namin, June. So, alam nyo ba guys, lahat ng preparations namin, talagang si Lord lang kumilos. Pati wala kami nilabas doon. Siguro mayroong konti, pero majority may mga nag-sponsor sa amin. Kasi natuwa sila na kakasal na kami. Lalo si Mark, kasi ang tagal single ni Mark. 41 years old si Mark eh. Tapos, sa lahat ng naging girlfriend niya, ako lang yung seryoso at Christian. Kasi mga dati fling-fling lang. Ako rin, alam naman nila history ko eh. Kaya nung nalaman nila may magpapakasal sa akin. So, tuwan-tuwa sila. Uy, sige, sponsoran namin kayo. Ganyan. Parang love gift ba. So, yun, hanggang sa medyo konting stress kasi majority DIY kami. Kami na nag-iisip ng nagtatanong-tanong din ako sa mga kaibigan kong kinasal. Tapos nanghingi din ako ng tulong doon sa mga friends ko sa church. Pwede ba kayo mag-coordinator para hindi na kami kumuha ng coordinator kasi magastos din. So alam nyo, talagang lahat yan si Lord nag-orchestrate, nag-ayos lahat hanggang sa makaraos nga kami ng wedding. Ayan, itong June 26. Iba yung feeling guys. Naiiyak ako habang naglalakad ako ng aisle kasi hindi ko akalaing mangyayari sa buhay ko yun. Tapos lalo na nung nag-vows kami, tapos nag-honoring of the parents, iyak na iyak yung parents ko. So, sobrang yung moment na yun, sabi ko, Lord, nag-pray muna kami ni Mark bago kami magpakasal. Ay, bago kami pumunta sa place, nasa car na kami. Kasi, hindi na kami sabay na kami pumunta kasi intimate lang naman, maliit lang yung location, wala naman time na mag-separate pa kami na hindi niya ako makikita. Sabay kaming minake-upan, doon ako nagbihis sa pinag-make-upan. Tapos, sinakay na kami ng bridal car papuntang venue. Doon na ceremony at doon na rin reception. Buffet yun. So, although maraming hindi rin nakapunta noon, syempre may pasok kasi yung June 26 Thursday. Bawi naman kasi still yung mga hindi nakapunta, nagbigay naman sila ng gift, nagpadala sa amin ng cash gift. So, ayun. So, nakaka-bless. Tapos after na nag-check-in lang kami sa resort, sa isang private resort, nag-swimming kami. Tapos kinabukasan nagpunta yung parents ko, nag-swimming sila, bonding. Okay naman, enjoy naman. Simple lang kasi mas practical tayo ang kailangan natin ng Hindi na kami iba nag-out of the town pa. Kung maraming natira sa amin, okay lang. Pero sa ngayon kasi kailangan namin ng pa-start up na nakapag-start kami ng businessman lang. Ayaw na rin kasi nga ako pagtrabahuin para mafokusan ko si Yuan, nag-aaral. So ayun guys, talagang everything is pag nakaka-bless talaga, and si God yung nag-glorify dun sa sa merit, sa kasal namin, kasi nakita kung paano gumalaw si Lord. Makikita natin, gusto ko kayo encourage yung mga singles dyan, yung kapatid ko saka nakakatuwa guys, nung nag-i-stay si Mark dito, syempre nung, di ba malayo siya, Alabang, nung di pa kami kasal, dito siya natutulog, pero hindi kami magkatabi, sa sala siya, sa kwarto kami. Nawi-witness niya kung paano magwala yung brother ko. And tinitingnan ko yung reaction niya. Talagang tanggap niya. Natatawa nga lang siya eh. Pati yung anak ko, mahal na mahal niya. Lagi niya niyayakap, nilalambing. Talagang napaka-bless ko. Grabe Lord, binigyan mo ko ng gantong tao. Naiiyak ako pag na-overwhelm ako kung naisip ko. So guys, kayo dyan mga single, na katulad ko, single mom, single man or single mom, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi gusto ko nga encourage, kita nyo, si Lord talaga, pinufulfill niya yung promise niya. Kung akala mo hindi sumasagot si God o parang wala siyang ginagawa, yung waiting kasi na yun, inaalaw yun para dun ka mag-grow. Sa waiting season na yun, binahasa yung faith mo, at binibigyan ng opportunity na maging be God's best. Dun sa season na yun, meron kang kailangan gawin. Kailangan mo ring maging best person, diba? Kailangan mo maging God's best. Hindi nag-aantay ka lang, wala ka namang ginagawa. Habang waiting do sa right person, be the right person first. Mag-invest ka, kung single ka, mag-travel ka, mag-invest ka, magtrabaho ka, mag-ipon ka, kahit papano, mag-grow ka, mag-i-enhance mo yung personality mo. Physically din, mag-gym ka. Ako, ginawa ko yun, in-improve ko yung health ko. Kasi deserve naman ng partner mo the best version of you.
kung ikaw nga nagpe-pray ka for God's best, dapat ikaw, maging God's best ka din for that person na ibibigay sa'yo. Yun. So, nag-focus din ako kay Lord, mag-serve sa Kanya, at most of all, nag-grow talaga yung faith ko, yung heart ko, na-transform talaga yung relationship ko kay Lord, lalong lumalim. Ganon din yung asawa ko ngayon, si Mark. So, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lahat na nangyari sa atin, may purpose, lahat ng pain, lahat ng heartbreak, lahat ng suffering natin will be redeemed. Diba? For God's perfect purpose. And God is really creating a beautiful story even out of our mess. Magandang testimonial yan. Siya naman ang nag-glorify doon sa nangyari sa buhay mo. Kung sabihin nila ang galing ni Lord sa buhay niya, pinagkalooban pa rin siya ng asawa kahit ganon. Masok ng mother ko. Tapos yun, nakakatawa, pareho kami health buff din. So, ano naman, since bagong kasal kami, talagang kami, ang advice nung pastor namin, nung kasal namin, talagang maging sentro nyo si Lord, talaga, in everything. And, hindi nyo pwedeng i-put above yung isa't isa. O, kailangan talaga si Lord lagi yung maging first priority. Saka pa lang yung husband mo, and yung anak mo, work, ministry, church, family pala, kasunod. And, pagka kinasal kayo, dapat, talaga bumukod. Diba? Hindi ka na mas mahalaga na yung partner mo kaysa sa magulang mo. Ganon talaga ang nasa biblical kasi yan. Kailangan yung bumuo ng sarili yung pamilya, kailangan yung matutong tumayo mag-isa, sarili yung paa. So, ayun lang. Huwag kayong mawawala ng pag-asa mga singles dyan. Laging merong magandang plano si Lord sa atin. So, hindi sayang yung waiting season. Mentras na minamadali nyo, para bang pinangungunahan mo si Lord, hindi maganda, hindi siya masterpiece. Hindi bibigay ni Lord yung best. Kaya minsan, mentras nga daw, mas matagal yung waiting mo, mas maganda yung blessing na marireceive mo. The longer you wait, the more beautiful the reward, diba? So, ayan, ako lang, living testimony ako ng grace, goodness, and faithfulness ni Lord. So, ayun, sana naka-encourage ako, and alam nyo na yung story ko. So, ayan, si Lord talaga. To Him be the glory, honor, and praise. God bless, guys. Ingat. See you sa mga susunod kong videos.